So yung taas na tinatawag ko ay kung gaano kakapal. Halos nasa 3 1/4 inch or inches mga kabastano. So ibig sabihin napakataas po nun. Usually kasi ang na-encounter natin ay nasa 2 inches lang. Pero bakit hindi natin ginawang 2 inches o kaya na mas mababa para hindi magastos sa buhangin, hindi magastos sa semento. So ito yung kadahilanan niya. Okay, so update tayo dito. So as number 6 project tayo dito sa Wakal Solano project natin. Dito na tayo. Roas number 5. So project update tayo. Ayan, Lembong Vizcaya project. Bibigyan ko kayo ng update dito ngayon para sa tiles installation natin. Okay, good morning mga kamusta na. Ayan, so panibagong araw tayo para sa araw ng Lunes. So deployment, konting briefing para sa mga gagawin natin ngayong araw nito mga kamusta. Okay, so pray lang tayo. Okay, let us pray once again to Father God. We thank you for this another day. Thank you for this another blessing, Lord God. Lord God, sana po kakaingatan mo po ang bawat isa. At sana po ingatan mo rin po ang bawat miyembro ng The Allen Builders, Lord God. Lord God, i-bless mo po. Provide mo po kung ano po yung pangangailangan namin. At salamat po sa lahat po ng mga tao na ginagamit mo para po kami magkaroon ng trabaho. Lord God, pakaingatan mo po ang aming mga daan, Lord God. At sana i-safe and sound kami sa aming pupuntahan. Lord God, salamat sa lahat-lahat ng yung ginagawa sa buhay po namin. Ito po yung aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sige. Ingat. Start, madam. Sige, JDT, Ario, mayolaan. Wakal. Tara. Nakatapos lang ng deployment. Dito tayo sa Wakal project kung saan magre-resume tayo ngayon. Balik tayo doon mga kamusta. Okay, so tara. At kahit may bagyo mga kamusta na, punta tayo sa site. And so dito na tayo. Wakal project. Maulan nga. So sa ground floor na tayo gagawa ngayon mga kamusta na. Hindi ka na tayo. Ulan. Ayan. So eto na mga kamusta na. Balik tayo dito sa Wakal Solano project natin mga kamusta. Saan eto na yung gagamitin natin, Flytanium. So ito talaga yung naantay natin, Flytanium na yan para dun sa gagawin natin cabinet. Then dito mga kamusta, papaprepare na rin natin lahat na ho para minsanan kasi bago tayo mag tiles. It's importante maayos mo na lahat bago tayo mag tiles kasi yung tiles dito na order na namin lahat mga kamusta sa Wilcon. Kaya ngayon papaklear ko na lahat to para malinis kaming gagawa. Bali yun yung isa sa mga lagi kong sinecheck, yung dapat malinis muna bago tayo magtrabaho. Kaya papaklear na natin. So dito, itong ceiling na ito mga kamusta, magpapabutas ako mga portion na lalagyan natin ng hanger kasi baka mamaya pareha sila nun sa taas. Kasi yung sa taas mga kamusta halos ni-repair namin lahat para sigurado hindi tayo magkakaroon ng problema the day na kumbaga i-turn over natin, dapat yan ma-secure natin. Ayan si tita. Hello tita. So ayan, isa pa dito magle-layout na rin kami para sa lababo natin. So yun yung mga gagawin natin ngayon. Bali prepare lang natin lahat mga kamusta no para maayos na, including yung living area story, yung guest room. So yun yung mga gagawin natin ngayon. Para malinis mga kamusta no? At ito yung perspective nito, abangan ninyo sa YouTube ko, makikita niyo yung perspective nito. So papasilip ko lang sa inyo mga kamusta kung ano yung itsura o kung magiging itsura ng kitchen natin dito. So may mga fluted na rin akong pinamili para dito sa may part na to. So yun yung
isang nakaka-excite dito mga kamusta, no? Bali, may fruited tayo after dun sa may natin. So ito yung perspective niyan mga kamusta, no? Ayan. So abangan nyo na to. At yun ang magiging gagawin natin dito. Ayan. So nililinisan na rin nila to para... Okay, so tara. So daanan natin si Syro at pupunta tayo sa Roas 5 na. Dito na tayo. Roas number 5 na. Ayan, na. Puro sanding mo. Uy. Naman na lahat. Aris. So dito sa taas, start na kami sa tiles installation. Wow, ang kapal. Taas ah. So ating alamin ng isang bagay kung bakit nga ba ginagamit pa rin natin ang dry pack method. So hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa ginagamit din po ito. Pero alam ko na marami ding nagiging against sa ganitong method. Pero bakit nga ba natin siya ginagamit? At sa ngayon mga kamusta, pag-uusapan natin ng isang bagay na to. So itong building na to mga kamusta, nadatnan natin na nabuo na itong bahay. Ang gagawin na lang natin ay sa finishing part, kung saan ceiling installation, painting works para sa ceiling and wall, tapos yung varnish natin, and then ngayon ay magta-tiles na tayo. So tinatanong to ng karamihan ng mga followers natin at saka mga bagong followers natin. So ano daw yung pwedeng gawin kung wala sa level yung flooring na gagawin nila, o kaya naman kagaya natin na sa finishing works na ho. So kung napapanood nyo to, lagi na natin siya pinag-uusapan, pero marami pa rin nagtatanong. So ngayon sasagutin natin ang isang bagay, bakit kailangan natin mag-dry pack. So dito mga kamusta, meron na yung hamba. So hindi ka po pwedeng mag-tiles kung wala pang hamba. Hindi ka rin pwedeng mag-tiles na wala kang basehan para dun sa level ng flooring natin. So ibig sabihin, meron na tayong magiging basehan. Bakit nga ba ginagawa natin ang dry pack method na pamamaraan ng pagtatiles natin. So dito mga kamusta, tingnan natin kung gaano siya kataas. Ito masakit man isipin, pero kailangan natin gawin ito mga kamusta, no? So yung taas na tinatawag ko ay kung gaano kakapal. Halos nasa 3 1/4 inch or inches mga kamusta, no? So ibig sabihin napakataas po nun. Usually kasi ang na-encounter natin ay nasa 2 inches lang. Pero bakit hindi natin ginawang 2 inches o kaya na mas mababa para hindi magastos sa buhangin, hindi magastos sa semento? So ito yung kadahilanan niya. So kanina nasabi ko na sa inyo mga kamusta na meron na siyang hamba. Ibig sabihin meron na rin po siyang pintuan. So usually mga kamusta, ito magiging option para sa inyo at saka sa mga kliyente natin kung ano yung pinaka the best. So dito meron na kasi yung mga doors na to. Ang option natin dito para maging mababa o kaya hindi gaano makapal yan mga kamusta, ay pwede nating
dugtungan yung mga pintuan na yan. So ibig sabihin, yung pinagbasehan kasi natin mga kamusta ay napakataas nung level ng kanyang pagkakakating. So ito wala kasi sa standard. Sukatin natin gamit yung metro natin. So ito may sukat siya na 100 something lang siya. So ngayon sukatin na natin. Nahihirapan lang magsukat eh. Ayan, at mag-isa ko lang, ayan, 196 cm. So kung iisipin natin maigi, wala sa standard, wala sa saktong sukat na standard natin. Kasi ang standard na sukat ng ating mga doors mga kamusta ay 210 cm. So ibig sabihin napakataas kung kailangan nating habulin. Ang isa pang rason dito mga kamusta ay may mga pipings. Ito nadatnan na natin to. Mga pipings na yan kung saan hindi naman pwedeng itik-tik sa may flooring, lalo na slab po yan. So hindi natin siya pwedeng galawin. Ngayon, ang gagawin natin, through dun sa may paglalatag natin ng tiles mga kamusta, yun po talaga yung susundin natin. So yun mo yun yung mga kadahilanan kung bakit natin okay ginagamit ang dry pack method na kung saan talagang mataas yung habol natin. So sa paggamit ng dry pack method, wala ka namang pwedeng kabahan dyan. Basta maayos yung pagkakainsila, maayos kung paano siya ginawa, ay maayos pa rin, maganda pa rin mga kamusta. Lalo na't gagamit tayo ng 120 by 20, napakagandang ilatag mga kamusta, no? Hindi siya malalaking tiles kung saan prone sa mga kapak mga kamusta. Lalo na kapag yung ginagamit natin ay talagang malalaki, lalo na kung wala sa level naman yung flooring. So ayan yung mga kailangan natin ding intindihin mga kamusta, no? So ano nga ba yung sinasabi ko kanina na pwede naman nating dugtungan yung mga pintuan? Oo, pwede pong dugtungan yung mga pintuan natin, pero sabi ko nga sa inyo, may mga kadahilanan din kung bakit mas gugustuhin na lang nila na mag-base na lang tayo sa tiles mga kamusta, o kaya doon na lang tayo babawi. Kasi nga kung titingnan natin yung buong pintuan na yan, kung dudugtungan mo yan mga kamusta, tingnan nyo may mga designs. So ibig sabihin kung dinugtungan mo yan, mas makapal na yung design niya sa baba compare dun sa taas. So yun yung mga kadahilanan din, kaya minsan hindi rin nagiging applicable, di ba? So depende yan kung plain, pwede mong dugtungan, and then pa-repaint natin ulit, then ayusin na lang. So yun yung mga paraan na pwede pa naman natin gawin. Pero sabi ko nga, meron naman na yung yung mga pipe na yan. So gawin natin, dry pack na lang natin. Sabi ko nga, kahit na medyo mas makapal na mga kamusta yung kanyang mortar, ay ayos lang din naman po yan. So gawin na lang natin, install natin na maayos, at saka i-level natin na maayos para maganda rin yung kalalabasan ng ginagawa natin. Okay? Kaya naman yan, sasabay na rin natin yung siruho para makuha yung bawat paglatag natin nang hindi natin problema kung sa paglalatag mga kamusta ay baka mamaya may hirapan na ipasok yung isa. So dapat yan sabay-sabay. So yan yung paraan natin, lalo na sa mahaba na ganito o kaya pahaba. Kahit sa vinyl, ganun din. Sa wood tile, ganun din. So pare-parehas lang, pare sa konsepto, kahit na magkakaibang mga kagamitan mga kamusta. So merenda muna tayo para may lakas ang buong tropa. Kaya narumutan tayo mo. Okay, so tara. Maulam na naman. Ulan na. So panibagong araw, continuity ng vlog natin kahapon. So hindi na tayo nakapag-out gawa anong nagpabali tayo kahapon biglang lumakas yung ulan. Kaya continuity na naman ng vlog natin ngayon. So sa ngayon, ayan, punta tayo sa site sa Bayumbong mga kamusta, no? Tara, sama natin si engineer. Okay, dito na tayo. Bayumbong na Vizcaya project natin. So project update tayo. Bayumbong na Vizcaya project. So dito yung mga tropa para sa mga gagawin mga kamusta, no? Ayan, no?
So, sanding na lang tayo. Tapos, yung electrical. Tinatapos na lang yan mga kamusta. So, tingnan natin kung ano pa yung mga gagawin at kung ano pa yung mga nagawa na namin. So, sa ceiling, ayos na. And then, ito, may layout na rin kami mamaya para dun sa kanyang loft mga kamusta. No? So, bago matapos yung paglalagay natin ng o kaya bago tayo mag-tiles. Kasi dito, ayan, nakapag-start na kami sa tiles installation. Si Ronnie. Yeah. Poging-poging tropa natin. Taas din, no? Makapalasan? Makapal. Okay lang, wag lang mukha makapal. So, connect natin yung elevation niya. O kaya yung slope, I mean. Sorry, no? So, yung slope niya kasi importante yan. Kinuha na lang namin bawat gitna kasi mas mataas yung tiles natin per room. So, yun daw kasi yung gusto nila madam. So, tinaas natin bawat room. So, tataas natin ng mga ilang cm mga kamusta, no? Compare dito sa may living area and then yung sa kitchen. So, yun yung mga ginagawa ng tropa ngayon. Tapos puro sanding naman na yung gagawin natin. Kaya bali ang aayusin na lang natin ay yung ibang part, no? Sa electrical, pinapagana na namin lahat. Ayan, no? So nailaw na sila. So yun yung kailangan para minsanan yung pag-retouch. So yung pag-tiles natin. So hinuli muna namin yung mga TNB para maayos muna yung mga plano na. Okay. So layout kami ngayon para sa kanyang loft mga kamusta. Okay, so dito na rin sila kuya para dun sa pag-aabang natin ng mga 60. Pero 60 lang? Oo, yan, 60 yan. 30. Oo, para dun sa sink natin. So layout na rin tayo mga kamusta. Sa planning work, sanitary at saka water line. Ilan dito sir? 15 yan. Middle ng pipe. Ito. Isa-isa no? Bali 18 pala yung pan. Pag finish ko ya, 18 siya. Yung ganito niya. Elbow with thread yun. Yung roscas niya. Tama. 15 yung middle niya. 90 pa lang sir. Up to dun sa may finish flooring natin, 90 cm. Pagka kano sana, nasa 110. Wow. Kaso hindi tayo kano eh. Hindi eh. Maliit lang tayo. Aray ko. Okay, so nice na rin natin. Buti na lang naabutan tayo nila kuya dito para dun sa layout para mas maganda. Okay, so ayos na. At mag-aabang na tayo or magli-layout na tayo dun sa may loft natin. At yun na yung susunod na gagawin ng tropa. Okay. So ayan. At tara, sa District 4 tayo mga kamusta, no? So tara. Okay, so lipat tayo sa District 4 mga kamusta, no? Ito lang naman, magkalapit lang naman na project natin. Okay, so dito na tayo sa District 4 project natin. Bayongbong din lang ito, no, mga kamusta. Kamusta, no? Bibigyan ko kayo ng update dito ngayon para sa tiles installation natin. Dito na ngayon yung mga buhangin na pinadeliver ko. At sa ngayon yan, nagsasalandra yung tropa. So gamit natin dito yung 1/2 mga kamusta. Gawa nga ng dry pack method tayo ulit mga kamusta. Dahil napakataas ng topping na habulin natin dito. So dito ongoing yung clearing natin. So nagsisiping kami ngayon para dun sa daanan ng electrical natin mga kamusta, no? And then para dun sa slope niya, so sinecheck na rin natin. So mag-layout tayo para sa tiles installation. So ito yung tiles natin coming from FC Floor Center mga kamusta. So naka-ready na rin yung mga cemento. Na Jess. Sir, good morning sir. Good morning. Yan ang mga tiles sa atin mga kamusta. So
natin para diretso na. So, hanggang dito tayo. Tatalis natin to. At yung topping natin, ayan, kukunin natin to para hindi daw matisod sila madam. Kaya mataas man pero kailangan natin sundin yan para masecure naman natin yung mga gagamit ng building na. So sa ngayon, inaayos na lang natin na iba pa ay yung taas. So tayo sa taas. Tingnan nyo naman yung hagdan natin. Ito, magkano tayo dito ng 120 by 30 na naman. Ayan na. Pag-start na nga sila mga start. Guys na rin hanggang dito. Tubuo yan. Gamit natin dito Thailand LC na puro. Yan ang ginagamit natin para sa walls natin. Medyo makapal, ibig sabihin hindi na gano'n nakahulog yung wall natin. So yun naman yung disadvantage niya pagka yung wall ay hindi nakahulog, so magsasuffer yung mga tiles setter natin gawa nga nung siyempre mahirap i-level o kaya yung ihulog natin. At kailangan pa rin naman naka-level pa rin. Parehas yung tiles natin dun sa baba tsaka dito sa taas. Yan ang nakomposisyon ng ilang natin. So yung floor tile din natin dito, iba na to. So matte na siya. Ibig sabihin pag matte, hindi siya makintab, hindi siya madulas. So yun ang kagandahan. Ayos na. At sa ngayon nga, ayos lang naman na lahat to. Mga 3-way to mga kasama. Pag tinatawag na 3-way, ay switch pa tayo sa baba. So usually, ang inuuna talaga natin, laging walls mga kasama. So eto, tinanong din nila kung ano daw yung bakit daw nahuli. Actually, hindi na namin alam kung ano yung mga dahilan mga kamasta. Dahil na turnover niya sa amin to sa finishing works lang po. So iba na ho yung gumawa dyan. Pero okay lang din naman yan. Wala naman po problema kahit na naka-expose yan. Kasi buri na, tatapin naman na natin. Ang importante, na-secure natin ng waterproofing yung flooring natin. Lalo na at second floor po siya. Okay, so break time muna. Kuha tayo ng merienda ng tropa. Para may ganang magtrabaho si Marlon. Tara, merienda muna. Merienda muna tayo. Napakaganda, no? Tara. Pupunta tayo sa project natin sa Roas number 6 bago tayo mananghalian. Ay, dito muna tayo. Roas number 6 project natin. Yun, nag-iba na. Wala ako mas good morning. Ayun, nag-iba na. Yun. Hindi na tayo dadaan. Tama na na. Nice, sir. Morning. Maganda, nag-iba na. Marami pa. Lumuwang na. Kita na itsura niya talaga. Okay, so update tayo dito. Roas number 6 project. Diba? So nag-iba na ngayon nandito dati. Yan yung parte ng bahay nila. So ito na ngayon ginagawa ngayon. Yan. So, bali ayos na lang natin lahat ng mga framings mga kamasta. And then yung pintura, yan na siya. Bali ayos na. At nasimulan na nga lahat. Bali kung makikita nyo mga kamasta, halos okay na lahat oh. Diba? So sa electrical natin, sinasabay na rin natin pababa.
i-primer na lang. Kaya tayo sa taas. So pinatiktikan ko na rin dito kasi yung dadaanan ng mga wires natin. So ito yung high ceiling natin na cove. Ayan siya. Ayan na. Then dito, nag-drop kami dito sa part na to. Talagang pinadrop ko yan. Gawa nga nung kailangan may tago yung biga, mga kamasta. Tapos naka-cove na yan. Then dito, para sa may tapat ng stair natin, may cove tayo ulit. Ayan. Then dito, naka-cove tayo dito. So may separation tayo dito kung saan may enclosure siya. So gamit ang yung salamin na sliding door, mga kamasta. Yan ang ilalagay natin. Okay na. Konti na lang, mga kamasta. Nakikita nyo na kung ano yung magiging outcome na ito. At yung PVC panel na lang ilalagay na, no? So dito sa part na to, gigibain din natin yan. Yan. So itong part na to, magigiba rin to, mga kamasta. Yan. Para magawa na natin yung banda rito. Okay. Ayos na. So ito yung isa sa mga inaalagaan ko talaga lagi, yung tuwid na ito hanggang doon sa dulo para parehas na parehas yung sukat, mga kamasta. So ayos na. At connect ko lang naman kung ano pa yung mga kailangan. Manangalian muna tayo. Kain muna tayo. Kasama natin sila Mami Rose. Dinanan muna natin sila. Doon tayo sa Pinoros. So maalala yung kumain din tayo doon last time. So ayun, balik tayo doon para kumain. Dito sa Bypass Road na Solano na Miska. Table din. Ayan, dito na tayo. Ayun, so Pinoros tayo. Pinoros. Dito tayo kakain. Makakain na tayong pananghalian. So kain muna tayo. Tingnan nyo na yung tanawin, sarap kumain dito kasi presko. Okay. Tapos na naman tayo mananghalian. Pahinga muna tayo. At mamaya pupunta tayo sa project. Okay. So dito na rin tayo sa bahay, mga kamasta na. Ito nga makulimlim talaga. Yeah. Tapos na naman ng isang araw. Maraming salamat sa suporta ninyo sa aming FB page and YouTube channel. Follow nyo rin po yung aking isang FB page, The Alan Builders Vlog, mga kamasta. Salamat. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.